sa ating lahat. Ako po si James Rafael Ako from Batch 3 at muli ko pong ibabahagi ang aking daily devotion para sa araw na ito. So, ang ating topic ay ano ang pinaka-biblical na katuruan tungkol sa end times? At ang ating concept ay post-millennialism. So, kapag naririnig natin ang salitang end times, kadalasan ang naisip natin ay kahulugan, ay madalas natin naisip ay kaguluhan, tribulation, antichrist o digmaan. Pero alam nyo ba na may pananaw tungkol sa end times na puno ng pag-asa at tagumpay? Ito ang tinatawag na post-millennialism. So, ang post-millennialism ay ang paniniwala na babalik si Kristo pagkatapos ng isang mahabang panahon ng tagumpay ng Ebanghelyo dito sa mundo. Hindi kailangan literal na 1,000 years ang millennium. Ito ay tumutukoy sa isang extended season of gospel. Extended season of gospel flourishing. Sa panahong ito, hindi lang mga tao ang naliligtas, kundi pati kultura, pamahalaan, at lipunan ay naapektuhan ng impluensya ng simbahan. So sabi sa 2 Corinthians 2 verse 14, "Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place." So ayon sa pananaw ng post-millennialism, ito ang ginagawa ng Diyos ngayon, pinapalaganap ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. So may tatlong pangunahing katuruan ang post-millennial view. First is, the gospel will advance powerfully before Christ's return. Ang mabuting balita ay hindi matatalo ng kasamaan. Sa halip, ito ay lalaganap at magbabago ng mundo. Hindi nito sinasabing mawawala ang lahat ng problema, pero sa dulo, ang Ebanghelyo ang magwawagi o mananalo. At tayo, hindi lang tagapanood, kasama tayo sa misyon na ito. And second, Christ is reigning now and transforming the world through His church. Hindi natin kailangang hintayin ang second coming para masabing naghahari si Kristo. Ngayon pa lang, siya ay nasa trono na at ginagamit niya ang simbahan, ikaw at ako para ipakita yan sa bawat buhay na nababago, nakikita ang tunay na paghahari niya. And third, the millennium is a real ongoing era of kingdom influence. Para sa post-millennialism, hindi lang metaphor ang millennium. Ito ay present reality, ang panahon kung saan lumalaganap ang kaharian ng Diyos habang tayo ay nagtatrabaho, naglilingkod at nagbabahagi ng Ebanghelyo. May eternal value ang ginagawa natin. Kaya mga kapatid, kapag nakakaramdam tayo ng takot o panghihina dahil sa mga nangyayari sa mundo, tandaan natin, hindi natatalo ang Diyos. Ang kasaysayan ay hindi papagpapagsak, kundi paangat patungo sa kaluwalhatian. Sabi nga sa Matthew 13, verse 31 to 32, ang kaharian ng langit ay parang mustard seed. Maliit sa simula, pero sa tamang panahon, lumalago at nagbibigay ng silungan sa marami. Ganon ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya sa pagtatapos, itanong natin ang sarili natin, tayo ba ay nabubuhay sa takot o sa pag-asa ng tagumpay ni Kristo? And let us choose hope, let us labor with joy, dahil sa huli, si Kristo pa rin ang magwawagi. Ako po muli si James Rafael Ako from Batch 3 at ayun lamang po para sa araw na ito, and to God be all the glory, and see you again sa ating next devotion.